Hello, what's up mga ka-GN? Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Backyard farming episode po tayo sa araw na to. At ang video natin ngayon, gagawa tayo ng probiotics para sa ating mga alagang manok. So, hindi lang to normal na probiotics kasi may kasama itong vitamins dahil dito sa dahon ng malunggay. So, bago yan, ano nga ba po yung probiotics? So, dagdag kaalaman lang po. Alam ko na alam nyo na rin to. Pero sa mga baguhan na kagaya ko, ang probiotics po ay isang good bacteria. Ang good bacteria na yon ang siyang tumutulong para palakasin ang immune system ng ating mga alagang manok or kung ano man yung hayop na inalagaan natin na konsumo nito. So, siya rin ang nagpapabilis, nagpapaayos sa pagtunaw ng pagkain ng ating mga manok at nagpapanatiling maging malakas ang pangangatawan ng mga manok natin. At siyempre, mas mabilis na bumigat yung katawan ng mga manok natin kung pinagtitik natin sila or pinapakonsume natin sila ng probiotics. So, ayan, wag na natin patagalin. So, disclaimer lang po, share ko lang kung ano yung alam ko. So, tara, simulan na natin. Gagawa na tayo ng probiotics or homemade na probiotics gamit ang mga simpleng recipe or simpleng sangkap para dito. Unang-una, kailangan natin syempre container. Meron tayong bigas. Meron tayong molasses dito. Ang molasses maganda to sa mga manok. Meron din tayong Yakult. Tubig natin guys, yung gagamitin nating tubig dito ay mineral water. So bakit po mineral water? Para po hindi makontaminate yung gagawin nating probiotics. So kasi hindi natin alam yung mga normal na tubig sa poso o sa gripo may mga bakterya po na nakakaapekto sa gagawin natin na probiotics. So masisira po. Tapos kailangan natin ng dahon ng malunggay. At nga pala ang probiotics guys, nakakatulong din sa mga laying hens natin na maging maganda yung kanilang pangingitlog, yung pag-produce nila ng eggs. So unang-una gagawin natin, siyempre kailangan nating i-blender natin yung dahon ng malunggay. Yes. Lagyan natin siyempre ng tubig para mas mabilis yung pag-blend. So ayan, na-blend na natin guys, no? Hayaan mo lang natin siyan. Sunod natin, lagay muna natin tong bigas. Tapos lagyan natin ng konting tubig muna. Konti muna ng tubig kasi haluin muna natin para makuha natin yung tinatawag na hugas bigas. Ayan. So, lagay na natin tong na-blend natin na malunggay. So, pwede nyo tang gamitan ng strainer or mga malinis na tela para kunin lang yung katas. Pero sa atin, lalagay na rin natin yung mga dahon-dahon na naputol-putol niya, yung na-chop na mga dahon kasi maganda rin yung pag nakain nila. Ayan natin.
Huwag mo nang tapon to kasi hugasan natin mamaya. Ayan, lagay na natin yung dalawang bote ng Yakult. Maganto tong Yakult kasi mas mapapabilis niya yung pag-ferment niya kasi meron na tong lactobacillus or yung good bacteria. Isipin mo, so hindi na lang to normal na probiotics kasi meron siyang malunggay. So ang malunggay, mayaman to sa vitamina at mineral. Ngayon lalagay na rin natin tong molasses natin. Ito molasses natin 1.5 cup. Ayan. So lahat to wag natin itapon kasi hugasan pa natin ito mamaya. Siyempre, haluin muna natin. Ayan. So siyempre, para hindi sayang to, lalagyan natin ng tubig. Tapos ito. Yan. Saka natin lagyan ulit ng tubig. Ayan. Ang gagawin natin probiotics, 2 liters lang. So, bale itong galon na to, 4 liters. Kaya, half lang yung gagawin natin para 2 liters lang siya. Ayan, tapos saka natin ulit i-mix. Ayan guys, so ganito lang kasimple yung paggawa ng probiotics. So, ulitin ko yung ginamit natin dito. So, gumamit tayo dito ng malunggay na blended natin para makuha natin yung gatas. Gumamit din tayo ng bigas, Yakult, tapos yung molasses at tubig. So, sa pag-imbak nito, paabutin natin ng 7 days or 1 week bago natin siya gamitin. So, ang tamang pag-imbak nito, kailangan ilagay natin sa hindi nasisikatan ng araw. So, pwede natin to ilagay sa ilalim ng lababo, pwede natin ilagay sa ilalim ng kama natin. So, basta make sure na hindi to naaarawan kasi pag naarawan to, maapektuhan, hindi siya magiging maganda, masisira yung pag-process niya. So, yun yung kailangan natin gawin. Lagay natin sa mga madidilim na area. So, tapos, every day, sa isang araw, kailangan natin tong i-mix. Kailangan lang natin siya haluin every day, isang beses sa isang araw para mas maging maganda yung pag-process ng fermentation niya. Tapos kapag iniimbak nyo to, huwag nyo siyang takpan ng mabuti. So halaan nyo lang na kahit na ganito lang siya, ganyan. Para kahit paano pumasok yung hangin, yung oxygen, nakakapag-circulate yung oxygen dito sa loob ng galon natin. Makakatulong yun para maging maayos yung process ng fermentation niya, para maging maganda yung probiotics natin. At ang probiotics natin guys, abutin to kahit na 1 taon o ilang taon pa yan, hindi to masisira. Kasi ang paggamit lang naman natin dito is pakonti-konti lang sa pagkain or direkta sa pagkain o pwede rin sa tubig ng mga manok natin na pinapainom. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to. So yun, thank you so much sa inyong panonood. Sana nagustuhan nyo yung video na to. At syempre kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to hit like, share, and subscribe. At paklik na rin yung notification bell para maging updated kayo
sa mga susunod at bago nating video. So thank you so much po sa inyong lahat at God bless po.